Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you for today. We thank you, Panginoon, na dinala mo kami, Panginoon, dito ng ligtas. Panginoon, salamat, Panginoon, sa kalakasan na binigay mo sa amin. Ang araw na ito ay para sa'yo. Ang buhay namin, Panginoon, ay para sa'yo. Luwalhatiin ka sa lahat ng aming mga papuri at pagsam. Pwede po ba nating bigyan ng malakas at mataas na palakpak ang ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Itataas ka namin, O Diyos! Hallelujah! 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 Purihin siya.
kagalingan. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Sa Kanya'y may tagumpay. Isigaw ng lahat ng nilalang. Isigaw ng lahat ng nilalang. Pagpapala'y bumubuhos na. Pagpapala'y bumubuhos na. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Sa Kanya'y may tagumpay. Isigaw ng lahat ng nilalang. Ng nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang aming tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw at ikaw lamang talaga aming Diyos. Ikaw at ikaw lamang, Panginoon, ang hari ng mga hari. Karapat-dapat, Panginoon, sa lahat ng papuri at pagsamba. Luwalhatiin ang dakila mong pangalan, O Jesus. Hallelujah. Miracles, wonders, secrets I can't contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubts, so they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see fate arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Miracles, wonders, secrets I can't contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubts, and I melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer
your faithfulness through it all. When I say your name, I see fate arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. When I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. And you comfort, you restore my soul, and you hide me, and you call me yours, and you comfort, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours. Lord, you comfort, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours. In Jesus' name, I see fate arising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, I'm drawing to your embrace. In Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. Sa ngalan mo, Jesus, sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Salamat, Panginoon, sa kasiguraduhan na kasama ka namin palagi. Hawak mo kami, Panginoon, sa iyong mga kamay. At walang mas makapangyarihan, walang mas mataas kaysa sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. When I speak your name, mountains move, chains are loosed. When I speak your name, darkness flees.
church. Oh Jesus, oh Jesus. We exalt your name, Jesus. Only you alone deserves all the glory, all the honor, all the praises, all the worship, Panginoon. You are worthy, Panginoon, of every breath, of every sing, Panginoon, of every song, Panginoon, na ibinibigay namin, inaawit namin sa umagang ito. You are worthy, and you alone deserve all this, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, aming binibigay ang aming mga buhay. Ang aming focus, Panginoon, ang aming puso ay sa iyo, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang mga gumugulo sa isipan ng bawat isa. Ano man, Panginoon, ang kalalagayan ng bawat isa. Ano man, Panginoon, ang nararamdaman ng bawat isa, Panginoon. Ito po ay ibinibigay namin, ibinababa, Panginoon, namin sa iyong paanan, Panginoon. Itinitiwala namin, Panginoon, ang aming buhay sa umagang ito. Itinitiwala namin ang oras na ito sa iyo, Panginoon. Malaya ka, Panginoon, na mangusap, kumilos, Panginoon, sa lugar na ito, sa oras na ito, Panginoon, sa umagang ito. Anoint each and every one of us sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Matanggap namin ng malinaw, ng tama, Panginoon, maisapamuhay namin, Panginoon, ang bawat salita na matatanggap namin galing sa iyo, Panginoon. Muli, binibigay namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyo, dakilang Diyos, tunay na Diyos, buhay na Diyos, in Jesus' name, Amen! Sige po, bigyan po natin ng mataas na palakpak si Jesus! Hallelujah! Amen! At maaari na po tayong maupo. Third Sunday na po ng month ng February, yes, and kamusta po ang pag-celebrate nyo ng Hearts Day? Feeling loved po ba kayo or feeling kapos ng pag-express sa inyo ng love ang inyong minamahal? Ang Diyos po ay hindi kinakapos ng pag-express ng pagmamahal sa atin. He always shows us His abounding love in different ways. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, mahal na mahal ka ng Diyos? God loves you so much. Amen. In spite of what we've done, nananatiling mahal tayo ng Diyos at hindi po nakabase ang sa ating mga nagagawa para mahalin tayo ng Diyos, kundi dahil po kung sino siya. God, He is love. Ang Diyos po ay pag-ibig. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong umaga, and sa mga first-timers, pwede ma-request pong mag-sit tayo, Sister Hydra. And meron pa po bang gusto namin ipag-pray po kayo, yes, kapatid? Yes, gusto po namin offer po ng prayer po sa inyo. Pwede po, church, mag-extend po tayo ng right hand sa ating mga kapatid at tayo po yung mag-release ng blessing sa kanila, sa panalangin. Father God, salamat po sa mga kapatid na ito na dinako mo ngayong umaga sa church, and we ask, Father, pagpalain mo po sila, Panginoon, at patuloy nilang maranasan ang pagkakabutihan mo at ang pagmamahal mo po sa kanila, Panginoon. And we pray, Father, yung purpose mo sa kanilang buhay, magagana po yan. Dadalhin mo po sila doon sa magandang plano mo sa kanilang buhay. Thank you, Father. Ito pa yung prayer in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat, mga kapatid. You may take your seat. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa ating pong panimula, please allow me to ask 3 important questions. Number 1, do you believe in the Holy Spirit? Ikaw ba ay naniniwala sa Holy Spirit o sa Espiritu Santo? That the Holy Spirit is the very person of God. He is the presence of God who is with us, with His people in these last days. At ito po ay nagsimula pa na si Jesus ay umakyat sa langit. Okay, and sino po naniniwala? Kayo, ang naniniwala sa Espiritu Santo, taas nga po ang kanang kamay, kung okay lang po sa inyo. Okay, marami pong salamat. Now, my second question is this. Do you believe that the Holy Spirit is in you? Naniniwala ka ba na ang Espiritu Santo ay nasa iyo?
sumasa iyo. Sige nga po, taas po ang kanang kamay ng naniniwala, sumasampalataya that the Holy Spirit is in you. Maraming salamat po. And this is my third question. What is the proof? The evidence, ano ang katunayan, ano ang patunay that the Holy Spirit is in you? Madali po natin sabihin na naniniwala tayo sa Holy Spirit, ng Holy Spirit ay nasa atin. Pero paano natin mapatutunayan? Paano tayo makatitiyak na ang Holy Spirit ay nasa atin o sumasa atin? And pag sinabi po kasing patunay, proof or evidence, ito po ay hindi sa isip o salita lang. Kailangan ito po ay nakikita. Meron pong ebidensya, meron pruweba na nakikita. Meron pong outward sign, meron pong manifestation. Kasi ang Holy Spirit, siya po ay nagpuproduce po ng bunga. At sa atin pong pagpapatuloy, and ito, by the way, ito po ang title ng ating message, The Indwelling of the Holy Spirit. And tayo po muna yung minsan pandumulog sa Panginoon in a short prayer. Father, thank you sa presence mo, sweet and mighty presence in our midst. Kinikilala ka talaga namin na Diyos. Kinikilala ka namin na sumasa amin ngayong umaga. At sa time po na ito, Lord, ng preaching of your word, allow us, Lord, na madinig namin na ikaw mismo ang kumakausap sa amin. Gamitin mo ko, Lord, na instruments sa pag-share ng word, and I ask for your anointing sa bawat isa sa pakikinig sa iyong mga salita. At huwag po naming mamiss yung nais mong i-impart sa amin, nais mong ituro sa amin ngayong umaga about your Spirit. At ang kahalagahan nito sa aming tinatahak ngayon, pinag-aaralan na nangangalaga. Kaya Holy Spirit, kayo po'y malaya na kumilo sa buhay po namin yun. And let the name of Jesus be glorified. Tawain prayer in Jesus' name. Amen. Isa po pong clap offering, minsan pa sa ating Panginoon. Hallelujah. Di ba ang kaisara po na nagpupuri lagi tayo sa ating Panginoon. Ano man po ang ating kalagayan, ano po ang pinaka matindi na ating pag-worship, ay hindi daw po yung moment na tayo ay blessed o maraming blessing. Kundi yung moment na ikaw ay may problema, yung moment na minsan ikaw ay may sakit, yung moment na para bang dinadaganan ka ng mundo, and then magpupuri ka pa rin sa Panginoon, yun daw po yung mas mararamdaman mo yung pagsamba talaga sa ating Panginoon. At kapag yun po ang ating ginawa, wow, talaga mapiplease po natin ang ating Panginoon. Tuloy po natin, if the Holy Spirit is in us, hindi pwedeng walang evidence. Hindi pwedeng walang outward sign or manifestation. Hindi pwedeng walang fruit. Kasi nga, nagpuproduce ng fruit ang Holy Spirit. And let me illustrate. Pag ang isang tao po ay pumupunta sa swimming pool, okay, let's say naliligo po siya, siya ba ay matatawag ng swimmer? Yes or no? Nag-iisip mo kaya? Hindi daw, siya magsasabing yes. Madalas, isang tao, madalas pumupunta sa swimming pool. Dahil madalas sa swimming pool o naliligo, masasabi na ba siyang isang swimmer? Hindi. Kailangan mapatunayan na siya isang swimmer. Kailangan ay talagang siya ay makitang lumalangoy, marunong lumangoy, at hindi lang siya lumalangoy sa mababaw. Kasi pag tunay na swimmer, hindi siya mag-enjoy sa mababaw. Gusto niya sa malalim. So pag siya ay lumalangoy sa malalim at talagang marunong lumangoy, at lagi siya lumalangoy, so matatawag siyang swimmer. Na pangalawa, kapag po ang isang tao ay madalas na pumupunta sa isang coffee shop,
Matatawag ba na siya isa ng coffee lover? Hindi. Sino po dito ang mga coffee lovers? Taas po ang kamay. Meron lang 3, 2. Okay. Hindi. Dahil baka maya, kaya lang siya pumupunta ng coffee shop kasi nauutusan. Pinabibili ng kape. Okay, doon siya nagtatrabaho, pero hindi siya coffee lover. Or kung umiinom man, tulad ng babae na, baka tsaa o baka chocolate naman ang kanyang iniinom, hindi kape. So masasabi siyang coffee lover kapag laging umiinom ng kape. Na-enjoy po niya ang kape. Now, kapag ang isang tao ay pumupunta sa born-again Christian church, matatawag ba o masasabi ba na siya isa ng born-again? Madaming umiiling. Of course, hindi. Para masabing siya ay tunay na born again, kailangan may pruweba. Kailangan mayroong ebidensya. May nakikita sa kanyang pagbabago. Nasusundan po ninyo ako? So, hindi dahil laging umatan ng Christian church, born again na siya. So, kailangan may evidence. Okay, now, at sa tinatalakay po natin ngayon, na nandiyan na po tayo sa 6th part ng ating church vision, nandiyan na po tayo sa nangangalaga, and almost a year na po natin tinatalakay itong buong vision po na yon. Hanggang next month po yan, hanggang March. So napakahalaga po dyan ng role ng Holy Spirit, at hindi lang po sa topic na nangangalaga, kundi sa kabuuan, simula po doon sa malinis. So now, dyan po sa pangangalaga, we talk about discipleship and caring for one another. It is love in action. Pakisabi mo nga, love in action. And we cannot become disciples of Christ, and we cannot make others disciples of Christ aside from the Holy Spirit and His work. So kung wala po ang Holy Spirit, kung wala po ang pagkilos ng Holy Spirit, hindi po tayo magiging disciple, hindi po tayo makakapag-disciple ng ating Panginoon. So napakalaki na role ng Holy Spirit una sa ating salvation. Pakisabi mo nga ang word nito, salvation. Hindi tayo maliligtas kung wala po ang Holy Spirit, kung wala po ang pagkilos o paggalaw ng Holy Spirit. And then, nakareceive po tayo ng salvation dahil tayo po ay nakapakinig ng Word of God. Then, sumampalataya tayo kay Jesus, tinanggap po natin si Jesus, na-receive po natin ng salvation. And then, ano po susunod? Tayo po ay yung sa pag-grow natin sa ating Christian life, nandyan po ang work ng Holy Spirit. Hanggang sa tayo po ay talaga maging mga disciples, ay nagdi-disciple na po tayo ng ating Panginoon. So, the Holy Spirit is given to us by God to teach us and show us all the things necessary for life and godliness. He is the one who inspired the Word of God. He is the one who illuminates our hearts with the truth, and He is the one who empowers us to be victorious. So kung wala po ang Holy Spirit, wala even ang Word of God, wala po itong saysay kung hindi in-inspired ng Holy Spirit, but the Word of God is inspired by the Holy Spirit. Kasi nagagamit po natin to sa ating mga pagtuturo at pamumuhay bilang mga anak ng Panginoon. So the Holy Spirit works in our lives through the Word of God that we hear and believe in. Maulit ko po yun. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay gumagawa, kumikilos sa ating buhay sa magitan ng salita ng Diyos. Sabi mga salita ng Diyos, na ating natanggap, na ating sinampalatayanan, whether nabasa po natin or napakinggan. Example, kapag po isang tao ay may sakit, may pangangailangan, may problema, o naman ang kanyang kalagayan, then nakapagbasa siya ng Bible, naka-receive ng Word of God, or nakapakinig ng Word of God, and then yung Word of God na kanya na-receive ay kanya sinampalatayanan, kikilos ngayon ng Holy Spirit doon sa Word of God na iyong sinampalatayanan. Kaya kung may sakit, and then nabasa mo sa Bible, by the wounds, by the stripes of Jesus, you are healed. Pinanawalaan mo, sinampalatayanan mo, uy, kahit pala anong sakit ko, binayaran na pala ni Jesus sa magitan ng kanyang mga sakit, sugat sa kanyang katawan. Dahil inangkin mo ngayon ang healing by faith. From the Word. Kikilos ngayon ng Holy Spirit doon sa Word na iyon na iyong sinampalatayanan.
Kaya kung wala kang Word of God na nare-receive, walang faith na maghahari sa'yo, hindi kikilos ang Holy Spirit sa buhay mo. Kaya napakahalaga po ng role ng Holy Spirit at napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating buhay. In John 14, verse 26, ang sabi po ng Panginoong Jesus in the Amplified, ang ganda po kasi ng pagkakatranslate sa Amplified, kasi in-amplify po niya talaga yung ilang mga salita para mas makuha po natin yung kahulugan nito from the original. Ang sabi ni Jesus, but the Comforter. Ano yung Comforter? Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, Standby, the Holy Spirit. So, dinescribe po dyan ang mga gawain ng Holy Spirit na siya daw po ay, una, Comforter. Now, kung ang Bible po nyo, meron kayong iba-ibang versions, mapapansin po nyo sa verse po na yan at sa ibang mga verses, halimbawa, dito sa, ang ginamit po sa isang version ay Comforter, sa another version, Counselor, another version ay Helper or Advocate, Strengthener, lahat po yun ay tama. Kasi galing po lahat yon sa original, sa kahulugan po in Greek. Okay, in-amplify po dito. So, ang Holy Spirit na po siya ay nagbibigay ng comfort, siya ay nagbibigay ng payo, counsel, tumutulong, nag-i-intercede, siya po yung namamagitan sa atin, nagbibigay ng lakas. At ang ganda-ganda po ng isang description ng Holy Spirit yan, standby. Sabi mo nga, standby. Ano yung standby? Hindi po yung tambay. Ano yung standby? Ibig sabihin mo niyan, the Holy Spirit is always ready to help us ayon do sa kalagayan po natin. Kung ano man ang kalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo, nandyan ang Holy Spirit na tutulong sa iyo. Naka-standby, nandyan lang pala siya palagi. So, whom the Father will stand in my name, sabi ni Jesus, in my place, to represent me and act on my behalf. So, ang Holy Spirit, ang gawain din po niya ay siya yung nagre-represent kay Jesus. Na sa halip na si Jesus ngayon ang gumagawa at kasama natin, ang kasama natin at gumagawa ngayon sa buhay natin ay ang Holy Spirit, and sabi niya, He acts on my behalf. He acts on my behalf. And He will teach you all things. He will cause you to recall, will remind you of, bring to your remembrance everything I have told you. And so makita po natin dyan ang gawa ng Holy Spirit. Kaya siya daw po yung nagtuturo, siya nagpapaalala po sa atin ng mga sinabi ng Panginoon or ng salita ng ating Panginoon. And one of the things that the Holy Spirit is teaching us or imparting on us, which is the key factor, the main ingredient sa ating pong Christian life, at yun rin po sa ating tinatalakay na nangangalaga, ano po yung word na yan? Ano yung tinuturo ng Holy Spirit? At ini-impart sa atin, the word love. Sabi mo nga, love. Kasi the Holy Spirit is love. So ang buod ng mga itinuturo ng Panginoon sa atin ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig natin sa ating kapwa, pag-ibig po sa isa't isa. So ang pag-ibig po na ito ay hindi ito yung makamundong pag-ibig tulad ng tinatawag na lustful or erotic, not selfish, not conditional, but love that seeks the benefit of others, love that is unconditional. Ito po ang pag-ibig ng Diyos. So without the work of the Holy Spirit, we cannot experience in our own life and we cannot show to others this love of God. Galatians 5:22-23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Ano daw po yun? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There's no law against these things. So, mahihirapan po pala tayo magpakita ng patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control sa ibang tao na pwede natin magawa sa una, pero hindi natin magagawa ng pangmatagalan. Bibigay din po tayo kung wala daw po ang pag-ibig na yan. Kung wala ang joy and peace ng Panginoon. At ang greatest po sa lahat ng yan ay ang salitang love. Pakisabi mo nga ang word ito, love. In other words,
Pag wala pala itong pag-ibig ng Diyos na unconditional sa buhay po natin, mahihirapan tayong magmahalan sa isa't isa. Kahit gustuhin natin, hindi po natin magagawa. Especially sa mga taong salungat sa ugali natin. Naka-encounter ka ba ng ganon? Masarap bang pakisamahan yung taong ang ugali salungat sa ugali mo? Di ba hindi eh. Lalo na yung mga taong nakakasakit sa'yo, di ba ang hirap pakisamahan? Pero sabi ng Panginoon, love your enemies. Do good to them. Bless those who curse you. So paano natin magagawa? Through the work of the Holy Spirit. So magitan ng love na doon tayo huhugot pag-ibig niya sa atin na unconditional. So, ang paghuhugutan natin ng pag-ibig na yan at pagpapatawad po sa ibang tao ay ang pag-ibig na yan ng Diyos na galing sa Holy Spirit. Hindi po pag-ibig natin kasi ang pag-ibig po natin ay conditional. At kaya po ibinigay ng Diyos, pakinggan po niyo maigi ito, kaya ibinigay ng Diyos sa atin ang Holy Spirit ay upang maipadama at maipakilala natin sa iba ang Diyos. Can I repeat that? Kaya po ibinigay, ang sa mga reasons, bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa atin ay upang ating maipakilala at maipadama sa ibang tao ang Diyos. At ito nga po ay sa magitan ng pag-ibig, love. The Holy Spirit is God. And He is the source of God's love na nagpo-flow po sa atin. Kaya dapat, ang Holy Spirit ay hindi lang po natin kilala. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang natin kilala. Dapat siya po ay nananahan. Pakisabi mga word na ito, nananahan. Dapat siya ay nagdudwell sa puso po natin, sa buhay natin. At yun ngang pananahan niya ay kailangang may nakikitang evidence sa atin. Another illustration. Paano makikilala o masasabi ng isang tao ay lasenggo? Sabi mo nga, lasenggo. Drunkard. Paano masasabing drunkard ang isang tao? Sige nga po, tulungan niyo ako. Ano ba? May dala daw alak. Eh, paano kung nautusan lang naman? Pinabili lang. So, hindi dahil may hawak na boteng alak ay mangingino o lasenggo na. Ano po? So, masasabi lang na siya ay isang lasenggo pag lagi daw lasing. Lagi umiinom ng alak. Okay, now. Paano masasabi ng isang tao ay sabungero? Sabi mo nga, sabungero. Ano ba ang one word sa English ng sabungero? Sabunger. Wala po ganun word. A person engaged in cockfighting. Yan po yung sabungero. So, paano masasabi ng isang tao ay sabungero? May hawak daw na manok. Ayan. Eh, paano kung yung hawak na manok? Hawak niya kasi gagawin tinola. O pinabili lang ng manok. So masasabing siya ay sabungero kapag laging nagsasabong. Ayan. Tama po ba? Now, paano masasabi ng isang tao, oo, ay Kristiyano? Kung kanina, yung lasenggo, masasabi siya lasenggo kasi laging lasing, laging uminom ng alak. Sabongero kasi laging nagsasabong ng manok. Ang Kristiyano, paano masasabing Kristiyano nga yan? Kapag ba ang isang tao ay laging may hawak na Bible, umaaten sa church, Christian church, masasabi na siyang isang Kristiyano? So, kailangan may evidence. Kailangan may proof. At ang proof
o evidence ng pagiging Kristiyano, ang isa po doon ay ang pagbabago ng buhay. Hindi dahil umaattend ng church, kasi kahit hindi Kristiyano, umaattend ng church. Hindi dahil nagpe-pray, kahit hindi Kristiyano, nagpe-pray. Kasi nagba-Bible, mayroong hindi Kristiyano, nagba-Bible din. So, ang isang patunay ay ang pagbabago ng buhay dahil nasa Kanya ang Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang nagbabago ng ating buhay. Kaya without the Holy Spirit in our hearts, hindi magbabago ang ating buhay. Hindi tayo magiging totoong worshiper ng Panginoon. Ang hindi pinananahanan ng Holy Spirit, mahihiya yan na mag-worship sa Panginoon. So may pagbabago sa ating buhay. Dating nasa bingguhan, ngayon ay nasa Bible study na. Bible study na pinupuntahan. Now, paano mananahan, paano daw mag-i-indwell ang Holy Spirit, at paano siya magpo-produce ng bunga sa ating buhay? So, how can the Holy Spirit dwell and produce fruit in our lives? 3 bagay po ang aking share po sa inyo, at madali po itong tandaan, ang tawag ko po dito ay BDO. Sabi mga BDO. Ayan. Sino ang may BDO account? Wag na po niya itaas ang kamay. Of course, hindi po yung bangko. Ang letter B, of course, hindi yung bingo. Ang letter B, believe and accept Jesus Christ as the Lord of your life. Ito po yung basic foundation. Dito po nag-start. Unless na sumampalataya ang isang tao sa Panginoon, hindi siya pananahanan ng Holy Spirit. So we need to believe and accept Jesus Christ as the Lord of our lives. Revelation 3:20, ang sabi po ng Panginoong Jesus, look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. So, nung makita po natin dito, yung door po dyan na binabanggit, na kinakatok ng ating Panginoon ay hindi pintuan ng bahay. Hindi rin po pintuan ng church. Pintuan ng ating puso. Na kung ang sino man daw ay diringgin ang kanyang tinig and then pagbubuksan ang kanyang puso at aanyayahan si Jesus na pumasok, papasok daw si Jesus and we will share a meal together as friends. Ibig sabihin, pagpasok ni Jesus Christ, hindi siya manghihingi. Siya ang may dala ng blessing. We will share a meal together as friends. Kasi tutulungan niya tayo na mamuhay ng ayon sa gusto ng Panginoon. Unless na nasa atin ang Panginoon, hindi tayo makakapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Binasa po natin kanina in John 16:14, ayon sa sinabi ni Jesus, that the Holy Spirit represents and acts on His behalf. So when we receive Jesus, we receive the Holy Spirit. Kasi yun siya nag-represent kay Jesus. Kaya nung ating sabi natin, Panginoon, sumasampalataya ako sa iyo. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Pumasok ka sa akin. Ang pumasok po sa atin ay ang kanyang Spirit, the Holy Spirit. Kasi Jesus is in heaven at the right hand of the Father. Ang kasama po natin ngayon ay ang person ng Holy Spirit. Siya po yung third person ng Godhead. Tingnan po natin in 1 Corinthians 6:19, ang sabi ni Apostle Paul, don't you realize that your body, ang iyong katawan, is the temple of the Holy Spirit? Ang iyong katawan, yung body mo mismo, gaano man kalaki yan o kaliit yan, kasexy, kataba yan. Yun daw po yung temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God. Ang pinananahanan po ngayon ng Diyos through the Holy Spirit, hindi na po ang building. Sabi po sa Bible, hindi po nananahan ng Diyos sa gawa ng tao, kundi sa puso ngayon ng kanyang mga anak.
sa buhay natin, sa katawan natin. Don't you realize that your body, pwede mo tingnan mo ang katabi mo. Yung katawan na yan, ng katabi mo, yung katawan mo, yan ang ngayon ang temple of the Holy Spirit. That's the temple of God. Spiritual temple of God. At ngayon, sabi niyan, nananahan sa iyo ngayon ang Holy Spirit who lives in you. Nakatira sa katawan mong yan, ang Espiritu Santo. Kaya if a person does not believe and accept Jesus in his or in her heart, in her life, God is not in him or in her. The Holy Spirit will never dwell or reside in the heart of a person who does not believe Jesus. Hindi po tumitira ang Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit, sa buhay, sa puso ng isang tao na hindi sumasampalataya kay Jesus. At yung pong pananahan ng Holy Spirit sa buhay natin ay napakahalaga at hindi lang para masabing nasa atin nga ang Holy Spirit, kundi ito po ay katibayan, pakasama mga word ito, katibayan ng ating kaligtasan at pagiging anak ng Diyos. Can I repeat that? Ang isang patunay na tayo ay saved, hindi lang dahil sa ating sinasabi, kundi nananahan sa atin ang Espiritu Santo. Kasi without the Spirit or without the indwelling of the Holy Spirit in the heart of a person, wala siyang salvation. Ano man ang kanyang religion, ano man ang kanyang paniniwala. Bakit? Tingnan po natin ang sabi ng John 1:12. But to all, ano yung all? Sa lahat ng tao. But to all who believed Him, sabi, ino-offer to sa lahat, pero doon lang sa sasampalataya. Sabihin, ang salvation, ang pagiging anak ng Diyos ay ibinibigay sa lahat ng tao, gaano man kasama yan. Pero doon lang sa sasampalataya kay Jesus at tatanggap sa Kanya, ang bibigyan ng Diyos ng karapatan ng pagiging anak ng Diyos. In other words, hindi pala lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tingnan po natin ang 1 John 3:10 para mas maging malinaw. So now, we can tell who are the children of God and who are the children of the devil. Very clear na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. May dalawang uri daw po ng tao. May anak ng Diyos at may anak ng diablo. Anyone who does not live righteously and does not love other believers does not belong to God. Ang bigat nun. Ang bigat po nun. Anyone who does not live righteously, namumuhay sa kasalanan, and does not love other believers, naghahari ay puot, galit, ayaw magpatawad, sabi niya, does not belong to God. Bakit? Kasi kung ikaw tunay ng Kristiyano, nasa iyong Holy Spirit, ang gusto ng Holy Spirit, minamahal mo ngayong kapwa at nagpapatawad ka. Dahil yun ay fruit of the Spirit, love, joy, peace. In Ephesians 4:30, it says, and do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own. Anak ka na nga ng Diyos, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. So yung Holy Spirit pala na nasa atin, nananahan sa atin, by the way, hindi po marami ang Holy Spirit, isa lang po yan. Gaan man karami ang mga believers, isa lang po ang Holy Spirit na nasa atin. Paano yun? Gawa na po ng Diyos yun, kasi Spirit po siya. Ang point po dito, kapag pala nasa
isang tao na nanasa kanya ang Holy Spirit, yun ang garantiya ng kanyang kaligtasan. Kaya, kung wala ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao, wala siyang salvation. Gaano man siya kabait, gaano man siya kayaman, gaano man siya katalino, gaano man siya ka-religious. So, isang patunay ng ating kaligtasan, nasa atin ng Holy Spirit, at ang Holy Spirit na ngayon ay nagpo-produce ng fruit. May manifestation buhat po sa atin, at nangyari po yun, nanahan ng Holy Spirit, kasi we believe Jesus. Kaya, pala bilang mga Christians, na pinananahanan po ng Holy Spirit, dapat pala talaga tayo ay nag-iingat sa ating mga sinasalita at ginagawa, so that we will not bring sorrow to the Holy Spirit. So yun po yung una. Believe in the Lord Jesus Christ. Accept Him as the Lord of your life. Pangalawa, ano po ang second letter sa video? Letter D, do not live in sin. Pwede mo sabi mo sa iyong katabi, do not live in sin. Alam po niyo ang kasalanan, ini-enjoy po yan ng ating physical na katawan, ng ating self. Pero ikinalulungkot ng Holy Spirit. In Romans 6:23, yung unang part ng sabi po ni Apostle Paul, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay. Ano po yung death? Separation from the life, from the salvation of God. Pagkawalay sa Diyos. Pagkawalay sa kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Pagkawalay sa spiritual life, sa eternal life na ibinibigay ng Diyos. Kaya kung gusto po nating nananahan sa atin ang Holy Spirit, kailangan nating huwag mamuhay sa kasalanan. Ganun lang po kasimple. Kasi nga, sin separates us from God. Hindi pwedeng nananahan sa atin ng Holy Spirit, then at the same time ay namamuhay tayo sa kasalanan. Galatians 5:17, ang sabi ni Apostle Paul, the sinful nature, yung ating self, yung ating laman, yung ating flesh, na po, wants to do, ano daw ang gusto ng ating sarili? Ano ba sabi ng Bible? Ang sinful nature, tayo, yung old self natin, wants to do evil. Yan ang gusto niyan eh. Which is just the opposite of what the Spirit wants. Yun daw pong gusto ng flesh natin, kontra o against sa gusto ng Holy Spirit. And the Spirit gives us the desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Alam po ba niya, ang greatest battle is not the battle sa outside. It is the battle in the inside. Sa puso, sa loob. Tingnan po natin ang sabi ni Jesus in Matthew 23:27-28. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you, Pharisees? Tingnan po muna natin. Sino ba itong mga tao na ito na ina-address ni Jesus? Teachers of religious law. Mga tagapagturo ng kautusan, yung sinulat ni Moses. Mga religious persons, tagapagturo na. Ibig sabihin, malalim na ang kaalaman sa salita ng Diyos. And the Pharisees, ano yung mga Pharisees? Ang tingin sa sarili ay mga righteous, pero unrighteous. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, ang bigat ng word na binitawan ni Jesus. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Hypocrites. Mga hipokrito. Mga mapagpaimbabaw. For you are like whitewashed tombs, beautiful on the outside. Di ba ganun Nietzsche? Pinturado, ang puti.
Binabalutan pa ng marmol. At iba pang pampaganda, but filled on the inside with dead people's bones and all sorts of impurity. Outwardly, so sabi niya sa mga teachers of religious law and Pharisees, you look like righteous people. Ang babait niyong tingnan. But inwardly, your hearts, yung panloob, na tinitingnan ng Panginoon are filled with hypocrisy and lawlessness. Banal kayong tingnan, pero ang puso niyo ay mga bulok. Bigat naman. And in Galatians 5, ini-add po ni Apostle Paul, ang manifestation ng sinful nature or the flesh. And sabi ito, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Meron ding ebidensya. Anong ebidensya? Na naghahari sa atin yung flesh, yung sinful nature, sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy. Dami-dami, ano po? Drunkenness, wild parties, and other sins like this. Madami pang iba. Let me tell you again, diniinan. Binigyan po ng emphasis the Apostle Paul, yung gumagawa daw po ng ganito. By the way, kanino po ito sinulat ni Apostle Paul? Sa church ng Galatia. Ano po yung Galatians? Christian church. Hindi po yan unbeliever na church. Christian church. And sabi niya, let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Gaano man kayo katuwid sa paningin, sa panlabas, pero ang namumuhay daw po sa ganyang klase ng kasalanan ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Bigat na pa. And in Romans 8:13, si Apostle Paul pa rin po ang may sabi, for if you live according to the dictates of the flesh or sinful nature, you will surely die. But if through the power of the Holy Spirit, you are habitually putting to death, making extinct, deadening the evil deeds prompted by the body, you shall really and genuinely live forever. Alam po ni Apostle Paul, alam po ng Diyos, na hindi natin kayang mamuhay talaga righteously. Tayo lang. Kaya sabi po diyan, but if through the power of the Holy Spirit, you are habitually putting to death, magdidesisyon lang tayo natalikuran talaga ang kasalanan, then tutulungan tayo ng Holy Spirit. Pero kung hindi tayo magde-decide na talikuran talagang kasalanan, hindi tayo kikilusan ng Holy Spirit. Kahit po, Lord, alisin mo sa akin ang kasalanan ito, pero hindi ka man gumagawa ng hakbang para talikuran, hindi mangyayari. Ikaw ang gagawa, and then tutulungan ka ng Holy Spirit. Kaya nananahan ang Holy Spirit sa buhay natin upang makapamuhay tayo ng malinis, maayos at maganda. Na kung wala ang Holy Spirit, kung wala ang tulong niya, kung hindi siya mananahan sa atin, hindi natin kayang makapamuhay ayon sa nais ng Diyos. But thanks be to God, ibinigay niya sa atin ang kanyang Spirit. Kailangan lang natin i-acknowledge ang kanyang presence. Kailangan lang natin mag-submit sa kanya. At huwag manig yung ating flesh, kundi ang kagustuhan niya. So ulitin ko, kaya po nananahan ng Holy Spirit sa atin para matulungan tayo na matalikuran ng kasalanan at makapamuhay ng tama sa paningin ng Diyos. Kaya very important po sa atin ang presence, ang indwelling ng Holy Spirit
sa buhay natin. Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God, ang lahat ng pinapatnubayan ng Holy Spirit, ng Espiritu ng Diyos are children of God. Kaya ang vision po ng ating church ay napakahalaga sa bawat isa sa atin na tayo po'y mamuhay ng malinis, maayos, maganda, at tayo po ay nagkakaisa, tayo po'y nangangaluluwa, at tayo po'y nangangalaga sa isa't isa. Ipamuhay po natin ang ating 3M, 3N vision. Pwede bang sabihin mo yan sa katabi? Ipamuhay natin ang 3M, 3N vision natin. Nakaka-convince ba yun? Sabihin mo nga sa iyong katabi na convincing. Ipamuhay natin ang ating 3M, 3N vision. Ayan, nawa po, hindi lang natin yan alam, kundi talagang ipamuhay po natin. Kasi sabi po ng Ephesians 5, kasi di ba babalik na po si Jesus, ang babalikan daw po niyan church, believers, hindi dahil malaki ang church, hindi dahil maliit ang church, kundi without spot, without blemish, without wrinkle, malinis, maayos at maganda sa kanyang paningin. At yun po ang isasama sa kanyang kaharian. Kaya po nasa atin ang Holy Spirit para matulungan tayong makapamuhay sa bagay po na yun. And last, sa BDO, ano po last letter? Of course, letter O. Ano po ang letter O? Obey the Holy Spirit's leading and conviction. Sabi mga word na to, obey. Galatians 5:25, since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Sabihin mo nga to, follow the Spirit's leading. Ano yung follow? I-obey. Sundin natin. Ang conviction and leading of the Holy Spirit. Sabi diyan, in every part of our lives. Tulad po ng sabi ni Jesus, the Holy Spirit, siya daw po ang ating teacher. He is the teacher of truth. He teaches us godly living. And He leads us to follow Jesus. And He reminds us of the words of Jesus. Yan, nais po ng Holy Spirit sa atin. Ulitin ko po yan. Mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon. Paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon, buhay na malinis, maayos, at maganda. Maayos na relationship with God and with people. Kaya kapag po ang buhay natin ay nakasurrender, nakasuko sa Holy Spirit, hindi po tayo mag-struggle sa pagsunod sa Panginoon. Kaya po tayo nag-struggle, di ba gusto natin sumunod, di natin magawa. Bakit po tayo nag-struggle? Gusto naman natin gawin, di natin magawa. Bakit nga ba? Isipin po natin. Gusto natin sumunod sa Panginoon, di natin masunod. Bakit kaya? Nasa atin naman ng Holy Spirit, bakit hindi natin magawa? Kasi nasusunod tayo. Hindi ang Holy Spirit. Ang pinagbibigyan natin yung sarili nating gusto, hindi ang gusto ng Holy Spirit. Kasi pag tayo nag-surrender sa Holy Spirit at tayo ay sinunod natin yung kanyang conviction, kanyang leading, tutulungan niya tayo ngayon na masunod ang pinapagawa sa atin. Philippians 2:13, for God, in the person of the Holy Spirit, is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa. Yung desire na gumawa ng tama, galing din pala sa Diyos yun. Lord, magcha-church ako ngayon. Yung palang gusto mo na mag-church, galing din pala kay Lord yung desire na yun. Lord, magbabasa ako ng Bible ngayon. Galing pala kay Lord yung desire na yun.
Lord, magbibigay na ako ng tama para sa'yo. Galing pala kay Lord yun. For God is working in you through the Spirit, giving you the desire and the power, yung kakayanan, para magawa mo yung nakalulugod sa Kanya. So yung desire at yung ability to do, galing pala sa Panginoon, galing sa Holy Spirit. Kailangan lang natin mag-submit, then mag-obey sa Kanya. So sa Kanya tayo bilang source, sa Kanya tayo connect. Sa source ng godly fruit, source ng love. Amen po ba? And bago po ako magtapos, 2 hours na lang. Biro lang po. Paano tayo magkaroon ng good communication and connection sa Holy Spirit? Kung kanina meron tayong BDO, ngayon may dagdag po tayo. SSS. Sabi mo nga, SSS. Bambira, may BDO ka na, may SSS pa. Saan ka pa? So ano po itong SSS? Napakahalaga po ng tatlong ito. Basic. Pero very important sa buhay natin kasi dito po kumikilos ang Holy Spirit sa atin. Dito po nagiging maayos ang ating connection and the relationship with the Holy Spirit. Ang unang S is by spending time with Him in prayer. Unless we spend time, quality time with the Holy Spirit, mag-i-struggle lang tayo sa buhay Kristiyano. Pangalawang S, by studying God's Word. Pag tayo ay nagpe-pray, nangungusap tayo, nakikipag-usap tayo sa Panginoon. At kapag tayo nagbabasa, nag-aaral ng Kanyang salita, nangungusap ang Panginoon po sa atin. At yan po kumikilos ang Holy Spirit. And third S is by sharing God's love to others. When we share God's love to others, we share si God mismo sa kanila, sa ibang tao. Kasi God's love. So para po sa malinis, maayos, magandang pangangalaga, magandang buhay, at para po manahan sa atin at mag-produce ng bunga ang Holy Spirit, ulitin ko po, ano po ang 3 mahalagang bagay sa video? Believe and accept Jesus Christ as the Lord of your life. Pangalawa ay, do not live in sin. And third ay, obey His leading and conviction. So if we believe and accept Jesus in our hearts, if we forsake sin and obey His leading and conviction, surely magmamanifest sa buhay natin ang biyaya ng Diyos at ang fruit of the Spirit. Hallelujah. At ito po magtatapos, John 14. Ito po ang sabi po ni Jesus in verse 15 after verse 17. If you love me, sino po dito nagmamahal sa Panginoon? Amen. So ano ang proof na nagmamahal po tayo sa Panginoon? If we obey His commands. So if you love me, obey my commandments, and I will ask the Father, and He will give you another advocate. Who will never leave you. He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot receive Him because it isn't looking for Him and doesn't recognize Him. But you know Him because He lives with you, and He lives with you now, and later will be in you. Tingnan po natin ang 3 sunod-sunod from these verses. Ang una po dyan, sabi ni Jesus, if you love me. Conditional. If. Pwede mong gawin, pwedeng hindi. Nasa iyo ang choice. And kapag pinili mo na mahalin ako, sabi ni Jesus, then obey my commandments. So kapag minahal natin ang Panginoon by obeying His commandments, anong gagawin ng Panginoon? Next verse. He will ask the Father to give you the Holy Spirit. In other words, kung hindi mo mamahalin ang Panginoon at kung hindi ka susunod sa Kanyang mga utos, paano i-send sa iyo? Paano ibibigay sa iyo ang Kanyang Spirit? Sunod-sunod po yan. Mahalin natin ang Panginoon, and then pag
na ipakita natin, ang totoo, ang pagmamahal, ibibigay mo, hihiling siya sa Ama, Lord, Father, ibigay mo po ang Spirit sa Kanya. At kapag nasa atin ang Holy Spirit ngayon, ang mangyayari po dyan sa next verse, the Holy Spirit will lead us into all truth. So yung ating landasin ngayon, hindi na tayo maliligaw. Hindi tayo mamamali. Si tamang landasin ang pagdadaanan sa atin ng Holy Spirit. Nasusundan niyo po ako? At pag tamang landasin ang ating tinatahak, dadalhin tayo ng Holy Spirit saan? Sa magandang plano niya sa atin. Ano ang plano ng Lord sa atin? To prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future. Hindi lang kasaganaan dito sa lupa, kundi yung heaven. So this is the plan of God for all of us. He wants to bless us. He wants us to experience a life na namumuhay sa Kanyang love, joy, and peace. So para mapangalagaan po natin ang sarili natin buhay, buhay spiritual, at para makapangalaga tayo sa iba, we need the Holy Spirit. Ito ba ang desire ng puso mo ngayon? Na ikaw ay panahanan ng Holy Spirit at mag-manifest sa buhay mo ang Kanyang bunga? Kung ito ang desire ng puso mo, can I invite you to please rise? Kung desire mo ngayon talaga, Lord, gusto kong manahan ka sa puso ko. Ang desire ng puso mo ay, alam mong in-accept mo na si Lord, pero namumuhay ka pa rin sa kasalanan. Gusto mo talaga magpalinis kasi ayaw mong bigyan ng sorrow ang Holy Spirit. Kung ang desire ng puso mo ay mag-manifest sa iyo yung Spirit, yung fruit niya, then iyan din ang gusto ng Lord. Kailangan lang ngayong umaga isang desisyon. Lord, gusto kong maghari ka sa aking buhay. Holy Spirit, gusto ko ikaw na ang umupo sa trono ng aking puso at hindi na ang sarili ko. Kung itong gusto ng puso mo ngayon, kausapin mo si Lord. The presence of the Holy Spirit is here. He wants to bless you, kapatid. Hindi nagko-condemn si Lord. Alam niya, ang dami pa nating palpak. Ang dami pa nating sablay. Nadadapa tayo, kakasala tayo. Hindi niya tayo kinokondemn. Tinutulungan niya tayong bumangon. So ngayong umaga, kapatid, isang matamang desisyon lang ng pagsunod, pagpapasakop sa Holy Spirit para ma-please siya sa pananahan sa atin, hindi nalulungkot, at pagpapalain niya ang iyong buhay. Holy Spirit, Yes, Lord. Rain down, oh comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down. Rain down, let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we sit on your words. Holy Spirit, rain down. Kapatid, habang inaawit mo to, gawin mong personal prayer talaga to sa Panginoon. Sabihin mo to sa Holy Spirit.
stand on your words, Holy Spirit, rain down. No eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. So open up heaven, open it wide over your church and over our lives. No eye has seen, no eye has heard, no mind can know what God has in store. So open up heaven and open it wide over your church and over our lives. Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your words, Holy Spirit, rain down. Rain down on us, Lord. Fill our hearts, Lord, with your love. We invite you, Holy Spirit, to reign, to sit, Lord, sa throne ng aming buhay. Gusto namin, Lord, maranasan. Una, na mayroon kaming assurance of salvation. Niling namin sa Holy Spirit na manahan ka sa amin. Huwag mo po kaming lilisanin, Holy Spirit. Do not leave, Lord. Stay, Lord, stay in our hearts. We need you, Holy Spirit, we need you. Ikaw ang Diyos, Lord, nakasama namin ngayon. And thank you, Lord, kasi sa dinami-dami ng tao, kasama kami, napasama kami doon sa kokonti na pinananahanan mo. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Kapatid, ikaw mismo kasapit mo sa Lord. Salamatan mo siya dahil isa ka sa napili niya na panahanan. At hindi lang ba nananahanan, kundi pinibigyan ka ng assurance ng salvation at pagpapala sa iyong buhay. Holy Spirit, tulungan mo po kami na makilala ka pa namin. Tulungan mo po kami na mag-submit lang sa iyo at sumunod lang sa iyo. Doon sa aming kahinaan, Lord, tulungan mo po kami.
Help us, Lord, to live righteously. Help us, Lord, to forsake sin, Lord. Thank you. Salamat, Lord, sa magandang buhay na nais mo sa amin. Salamat, kasama ka namin. Thank you. Thank you, Lord. We love you, Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Sige, kayo po muna yung makakaupo. And nag-overtime po tayo, nag-exceed po tayo ng ilang mga minuto. Diba? Pero okay lang mag-overtime kay Lord, diba? Walang lugi pag kay Lord tayo nag-overtime. May I call Sister Nikki para po sa exhortation sa ating giving. Thank you, Lord. Ayan. Good morning, everyone. Ayan. May share lang po akong verse in Luke chapter 21, verse 3 to 4. Sabi dito, as a synopsis, nagbibigay ng teaching si Lord sa kanyang apostles. Tapos sabi dito, I tell you the truth. This poor woman has given more than all the rest of them, for they have given a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she has. Yung kwento po nito, alam ko familiar po sa iba sa inyo, is yung nagbibigay ng offering yung widow sa church. And nakaka-feel siya ng hiya kasi mas malaki yung mga binibigay ng ibang attendees kasi mayayaman sila. Pero kinausap niya si Lord na ibibigay niya yun kay Lord, kahit na maliit lang yun. Naniniwala po ba kayo na hindi kayang one cannot give what they don't have. So, si Lord lagi tayong pinupunan, hindi tayo nawawalan. So, lahat ng blessings na binibigay niya sa atin, we can choose to either share it or keep it. Pero one thing is for sure, we cannot outgive God. So, kung gaano man kalaki yung ibigay natin, kung like this woman, nag-sacrifice siya, hindi niya ma-outgive si God. Ipo-provide ni God yung needs niya. And one thing na pwede nating ma-inspire sa woman na to is she showed faith and confidence in the Lord. Knowing na malaki yung sacrifice niya, pero alam niya na hindi siya nawalan. Tapos, yung intention niya in giving, even that tiny amount, yung tinignan ni Lord, hindi yung amount, yung laman ng heart niya sa pagbibigay. So, God sees our heart. Ayun. Let's pray. Reminder lang po, hindi lang po monetary ang pwede nating ibigay kay Lord. Hindi lang money ang pwede nating i-sacrifice. Again, we cannot give what we don't have. We can share our time. We can share God's word to other people. Anything na mag-glorify si Lord, hindi lang siya money. So, allow us to be useful and para makita rin ng ibang tao si God through us. Ayan. Let's pray. Lord, we thank you for this wonderful day that you have given us a chance and opportunity to be here at church and to hear your word, Panginoon. Salamat po sa blessings niyo, sa provision niyo, Lord God, at sa walang sawang pagmamahal niyo sa amin, Lord God. Thank you for your grace and mercy, Lord God. Thank you for your love, provision, Panginoon. And Lord, patuloy niyo po kaming gabayan and strengthen all throughout sa mga harapin pa namin this week. Naway matuwa po kayo at magalak po, Lord God, sa pagkakaloob namin sa inyong tithes and offering. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.
I believe excited na po kayong magbigay sa Panginoon. Pero bago po natin gawin yan, alam ko excited na, ay merong mas excited po sa atin. Yan, okay, para po sa ilang announcement. Tawag po. Ayan, Mr. Tintin. Good afternoon po, Church of God. Our 25th anniversary is fast approaching. It is February already and the anniversary will be held on the 7th of April. Sino po dito yung excited na sa anniversary natin? Can you shout amen? Amen! Wow. So last Sunday, it was mentioned that we are to celebrate it not just for a day but for 7 days. So, nakikurious na po ba kayo kung ano-ano yung mga gagawin natin for those 7 days? So, here's one. We are encouraging everyone to join our cleanup drive, which will happen on the 1st of April in 8 a.m. to 12 afternoon in our barangay, Kasilawan Barangay. So, we're going to give you more details next time. And will you, or if you can, clear your schedule for you to join us in this celebration. We'll see you po. We'll see you there. God bless you. Isa pa lang po yan. Ayan, tayo po itutulong sa ating barangay. Hindi lang po sa espiritual na bagay, kundi sa paglilinis po sa ating barangay. Praise the Lord. And sige po, ma-invite po kayo magsitayo at atin pong bago ihandog sa Panginoon ang ating mga tithes and offerings, atin pong tanggapin ang benediction. Buhat po sa salita ng Panginoon. Pwede mang itaas po nyo on yung right hand. Tanggapin po nating may pananampalataya ang salita ng Diyos. The grace, the favor, and spiritual blessing of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the presence and fellowship, the communion and sharing together, and participation in the Holy Spirit be with you all. At lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. To God be the glory. So, meron na po tayong CLDP. Stay lang po ang mga magsi-CLDP. God bless you po.